Hello guys and welcome sa panibawang episode ng Spoiler Alert! 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 And andito na po ulit kami. Ako po si Gama. Ako po si Eri. And andito na tayo sa second episode ng WandaVision. Yes. So nung nakarang linggo, yung first episode medyo malabo pa yung mga nangyayari. So dito medyo magkakaroon ng wala pa rin pala masyado dito sa second episode. Pero may mga hints na rin naman na nangyayari. Tsaka ito, ang minimimic naman ngayon yung mga 60s, yung Bewitch. 60s na to, Bewitch. Pati doon sa doon sa intro nila na animated. Tapos kung mapapansin nyo, katulad nito, ngayon, iba yung hairstyle. So, parang kay Samantha sa Bewitch yung style ng niya. So, bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming YouTube channel, youtube.com/fpsmediaph. Meron din tayong Twitch, twitch.tv/fpsmediaph, and website, www.fpsmedia.ph. So dito pinapakita yung parang din sa Bewitched to kasi yung lalaki doon medyo duwag. Si Darren. Sipin nyo si Vision niyan tapos duwag, di ba? Parang takot sa mumu. Bukod sa nakakapagtaka na nagkaroon ng emosyon si Vision dahil na-inlove siya kay Wanda. Pero hindi siya gumagalaw na parang si Vision na alam natin na logical lagi. Medyo kalmado, calculating. Dito ang dami niyang emotion since nung episode 1 Ngayon ko lang din na-realize. So, gandang-ganda talaga ako kay Elizabeth Olsen. Siya ang crush ko sa Marvel Universe. Kahit lumabas doon sila Brie, yun pa pala. Yung pala napansin ko. Wala dito yung accent ni Scarlet Witch. Wala nga. Since no episode 1, iba yung language din, iba din yung accent niya. Ibang-iba yung Scarlet Witch dito na parang masayahing Kasi yung Scarlet Witch sa seryoso. Napaka-seryoso na talagang may galit kay Stark, mga ganun ang style. So, tamo nga nagalit siya kay Thanos, 'di ba? Halos mo patay niya si Oo nga. Si Thanos. Kung hindi lang nagpasabog nung airship. Ito yung intro nila, parang sa Bewitch. Yun yung nakakatuwa. Tapos paulit-ulit lang yung word na WandaVision. Then yung WandaVision pala, ngayon ko lang na-realize din kasi. Sa mga palabas noong araw, ang tawag sa television ay parang Wonder Vision na kapag merong patalastas kunwari na tungkol sa TV, Wonder Vision yung usual na tatak or Tapos parang siyang wordplay sa Wonder Vision na usually ibig sabihin TV. So baka yun doon nakuha yung nila, yung concept. Kasi kung mapapansin mo, unlike nung first episode, ito ang taas ng contrast. Medyo mataas yung contrast dito. Mas darker yung darker yung tones. Tsaka mas black and white Mas black and white ngayon kasi nung medyo may sepia style na medyo flat nga. Medyo flat. Ito nakikita mo yung mga shadows, Tapos hindi siya parang ganung kalaki yung set. Isa yun sa papapansin mo. Parang ang daming webless. Hindi katulad nung kanina, ang dami mong pwedeng ikutan, parang maluwag na maluwag. Ang kasi namimimik nila talaga yung yung technology ng panahon. Katulad kanina, kung napansin nyo rin, mas maraming grains. Kasi parang mas mababa yun sa 480. Ito, medyo mataas na. Medyo high contrast, wala masyadong film grain. So ngayon, meron silang magic act doon sa community. Ang storyline dito, parang gusto nila mag-fit in. Kasi sila nga ay yung magkaiba. O kakaiba doon sa lugar. Ito yung mayroong mga yung mga pakulo sa community, yung sa may parang talent show. Yeah. Yan yung first episode na mayroong something na kulay. Na may kulay. Kung nanonood kayo ng Marvel, alam niyo na yan. Alam niyo na kung anong kulay yan. Then may sword logo doon sa Ito naman si Agnes, yung kapitbahay. Parang nakakapagtaka talaga si Agnes Kasi may na-discover. Sumulpot na naman siya. Lagi siya sumusulpot. Pag may mga ganong instances Ito, wala si Wanda. Ito yung tumatak sa akin. Wala kasi si Wanda sa picture. Don't shoot, I'm just a messenger. Sabi niya doon sa isang kartel. Yung pangalan Dottie, ginamit niya sa Agent Carter. Yan yung Russian na counterpart ng Black Widow program nung wala pa si Black Widow. Dottie yung pangalan ng isang agent doon. Baka agent siya doon. Yun na, hindi ko sure. Tapos nakakatuwa dito yan. Ginagaya niya yung si Dottie para mag-fit in. Si Dottie po ay
dating lalaki. Raulo. Tandaan niyo po yung mga characters na yan, tulad ni Geraldine. Ni Geraldine. Pero yun nga, katulad na si Geraldine. Siya siyang Black American, African American. Noong 60s, may segregation pang nangyayari. Hindi pa siya welcome sa kahit yung yung Asian American kanina si Beverly. So ito naman, pumunta si Vision sa library para maki-join sa neighborhood watch. Hindi po si Vision yung nakatalikod Ba't yung pormahan na yan hindi na uso sa Pilipinas? No, sir. Yeah. Di ba Imelda? Tama. Katulad ito, nire-recycle yung mga characters. Siya yung kaninang na-fire dun sa office. Siya yung na-fire. Ayun yung kausap niya sa office, yung isa. So yung joke nung first episode na I don't eat food na bring up ulit siya dito. Ngayon, nag-aano sila, joke time. Nag-share ng mga secret. Nag-red tag si Vision. May ni-red tag si Vision. Komunista raw si Norm. Ito na yung element na nagbigay ng conflict sa episode na yan. Yung chewing gum. So, nakakalasing pala yung chewing gum pag nalunok mo. Nakakatawa dito, di siya marunong umuya. Hindi talaga siya kumakain. Pero sa Civil War, nagluto siya ng may paprika. Yan. Tawayanan nyo rin yung radyo na yan. Kasi pinapakita So may significance yung mga eksena. Yun ang maganda sa production nito Walang tapon. Kasi lahat ng cuts, merong ibig sabihin. Yan, yung boses ng Kasi sinasabi niya, Wanda, who's doing this to you? Pero tingin ko talaga may kumukontrol May kumukontrol talaga sa world Hindi si Wanda Kasi nagtataka rin si Wanda talaga Tingin ko naman, meron siyang hinala ng episode 1 tsaka episode 2 na to. Pero sa ending ng episode 2, para may nag-get siya na meron siyang kayang kontrolin ng mga bagay-bagay. Commercial. Si Strucker, yung nakakuha nung nung staff at yung nagbigay sa ng experiment. Yung sa Avengers 2. Hydra. Yeah. So pagkumain pa lang isang android ng dali lang palang tarunin si Android 17 at Android 18. Pakainin mo lang ng chewing gum. Yung pa lagi din sinasabing for the children. Medyo creepy ang dating sa kanya kasi parang kulto ang dating. Oo nga. Ang naisip ko doon si Mephisto. Kasi sa comics, nagkaroon ng anak na kambal si Wanda. Pero dahil kay Mephisto, yung version ng Devil sa world natin sa X-Men comics. Malalaman natin yan sa mga susunod na movies kung may talaga. O kaya dyan din, sa mga susunod na season yan. Kasi balita mo, lang, di ba? 9 episodes lang. 9 episodes lang to. Pero ang kong kasunod nito is yung Doctor Strange 2. Nakasama si Wanda. Ang hinala ko doon, baka siya nakakalaban doon. Kasi di ba sa X-Men, meron siyang isang storyline na sinabi niya no more mutants. Tapos nawala lahat ng mga mutants sa world. So baka ang ginagawa dito, iniisip ko, kabaliktaran. Nang dahil kay Wanda, lumabas yung mga mutants. Diba? Kasi, di ba, parang iniisip natin paano i-introduce ang X-Men, paano i-introduce ang mga mutants. By the way, ang X-Men pala ay lalabas na po sa Disney. Disney, di ba? Hindi na siya under ng Fox. Nabili na kasi Nabili na ng Disney ang X-Men. So, may bali-balita rin na babalik si Hugh Jackman as Wolverine. Pero hindi pa tayo sure. Pero kasi medyo binitawan na ni kung ako na lang sa i-cast siya sa different MCU na pwede. Na character. Ay, teka. Di ba si Michael B. Jordan lumabas sa Black Panther? Siya yung Johnny Storm sa lumang doon sa pangalawang version ng Fantastic Four. Di kaya baka bumalik yung character niya na yun sa multiverse. Pwede, di ba? So, dito naman, ang eksena, parang pumapalpak yung magic trick nila, tapos ginagamitan ni Wanda ng totoong magic para may kunyaring peke. Yung pa pala, yung My Husband Ralph, yung Agnes, meron kasing character sa comics na Agatha Harkness. May tawag siya sa sa Devil Ralph. Kaya parang ganun yung connection na babasa ko sa forums. Si Geraldine ang lumabas. Si Geraldine. Tapos wala ka siyang ka-idea.
Tama, ibang-iba talaga si si Vision. Pero ang maganda nga diyan, nagamit nila yung storyline para para paglaruan yung mga characters, yung Kasi kung papansin mo 30 minutes lang yung mga episodes, pero jam-pack siya na hindi mo namamalayan, parang na-enjoy mo kasi naman. Meron kasing talaga witty part. Pero pagka seryoso, nakakatutok eh. Gusto mong tutukan eh. Actually, ito, 3 beses ko pinanood itong mga episodes eh. Kasi hinahanapan ko nga siya ng mga connections. Tapos every time nanonood may nakikita akong bago. Tapos wala napansin, parang wala na yung chan niya. Yun eh. Paulit na binabanggit yung for the children. For the children. No. Tapos titira mo naman doon sa mga ganitong hindi naman malaki yung chan. Or na lang yung sa makeup or... Hindi, baka sa costume. Malamang. Pwede sa costume. Pero inisip ko na may na siya eh. Parang binibuild up na yung mga susunod na episodes. Tsaka yung mangyayari. Kasi dyan din lalabas yung yung twist. Ayan na. Ayun, meron na namang nag-interrupt. Ayan na. Isa pa sa talaga interruption dyan. Kumbaga sa sa game glitch. Pero kasi napaka-creepy ng paglabas ng Alam mo, tapos may mga bubuyog. Tapos may sword logo siya sa likod. Although di lang masyadong. And yun nga, nare-rewind niya yung reality. Yun pa. Biglang di ba? Alam niya. Biglang alam niya tapos na-rewind niya. So, hindi mo talaga maintindihan kung sino talaga nagko-control, kung sino ang Tingin ko naman, ng time na yun, na-realize niya yung kaya niyang gawin sa world. Pwede, parang pwede. Matrix, si Neo. Yung parang ganun. Yan, nagkakakulay na sila. Nagkakulay na yun. So, from the beginning, black and white lang din pala yung nakikita nila. Ngayon na naman ang Hexagon. Yan, radyo yung radyo yung huling So, sa episode na yun, anong masasabi mo, kuya? Parang slow burn siya. Pero yung pagka-slow niya, merong mga scenes na set up na nung mga susunod pang mga twist. Na katulad niyan. Pag hindi mo pinanood ng paulit-ulit, hindi mo makikita yung mga mga discrepancies. Minsan nasa nasa dialogue nila. Katulad ng episode 1. May dialogue doon may dialogue doon si Vision na I don't exaggerate. I'm not even capable of exaggeration. Pero mula episode 1 tapos itong episode 2, puro siya exaggeration. So masyadong malayo doon sa karakter niya na totoo. Yun. So ikaw, anong pulso mo dito sa episode 2 na? Sa akin, medyo kulang pa rin talaga. Pero unti-unti nang lumalabas yung mga hints talaga kung ano nangyayari. Kasi tingnan mo, may radyo, may tumatawag sa kanya. Yung helicopter na may kulay na hindi naman dapat may kulay kasi nasa world sila na black and white. Na nakikita nila black and white din kasi tinitingnan nila sa dulo, di ba, na nagbabago na yung kulay. Nagkakaroon na pala ng kulay. Tapos yung ending din na radyo na tinatawag si Wanda. So medyo nagkakaroon na ng hint na yung world na yan ay nasa world talaga ng present. Nasa world talaga na pero parang naka-separate lang sila. Parang may nagko-cover lang, ganun, something. Yun, medyo nagkakaroon na lang hint. Pero bakit naman parang pa-creepy siya ng pa-creepy. Yung katulad sa may naka-B-suit na nakakaanak siya, nakakatakot. Tapos medyo nakakalito na ulit kasi nung una talagang parang walang idea si Wanda. Tapos dito parang meron siyang control. Si Vision talagang walang idea eh. Nakikita naman natin na wala talaga siyang idea. Pero si Wanda, parang nagkakaroon na siya ng idea na unti-unti na pwede ko palang kontrolin na ganito. Nung una kasi, nung unang episode, tinitigan lang niya tapos hinihintay niya parang may hinihintay siyang cue bago sabihan si Vision na na itulungan yung tao. Yung din, parang creepy kasi parang tumatawa lang yung asawa nung walang ginagawa, di ba? Pero yung tono niya paiba na. Paiba na. Na parang may kumokontrol talaga sa kanila. So ikaw, sa tingin mo tong episode 1 and episode 2 parang na-hook ka ba doon sa series? Kung ka talaga, kung avid fan ka ng Marvel or talagang nanonood ka ng Marvel, mahuhook up ka eh. Kasi hindi ako nanonood ng series ng Marvel eh. Sa totoo lang. Yung movies lang talaga pinanood ko eh. Kaya hindi ako nanonood ng Agent Carter. Hindi ako nanonood ng Agents of S.H.I.E.L.D. Wala. Hindi ako masyadong sa Pero kailangan mong panoorin kung gusto mo talagang
magtuloy-tuloy yung kwento matuloy-tuloy yung kwento kasi meron talagang mga sa series. May mga hint talaga ng pinaka-universe. Meron kasing mga sinasabi nila na kunyari sa movies, magkarugtong pero parang merong kulang. Oo. Yun yung nasa series na na medyo kaya namang nilalagtawan ko kasi nahahabaan ako. Kasi pag series, ayun, maintindihan mo naman din pero may kulang lang. Pero ito, 9 episodes. Sa palagay mo, sapat na yan. Di ka na mabibitin. Crush ko nga si Crush ko kasi si Monday. Hindi. Medyo maganda talaga yan Maganda yung umpisa pa lang maganda kasi magtataka ka Iba yung iba yung approach nila parang kasi. Hindi siya Marvel Parang parang old movie yung old yung pinapanood mo na bakit ganito? Bakit ganyan yung nangyayari? WandaVision ba talaga yung pinapanood ko? Parang ganoon. Ako naman natutuwa ako dito. Ano yung susunod? Ano yung setup? Yun yung inaabangan ko kasi every episode tumatalon sila ng tumatalon sila ng dekada or ng So, parang ako na-excite ako na makita kung ano yung ipepresent nila baka susunod 70s, 80s, 90s, paano nila ipoportray, ano yung mga series na alam ko na pagbabatayan nila. Then syempre, paano nila ibabalance yung pagiging yung creativity tsaka doon sa storytelling kasi match pasok na pasok talaga siya Ako kahit hindi ako fan ng Marvel, tas ito yung gateway ko, may interesado ako kasi mahilig ako sa TV, mahilig ako sa mga genre ng sitcom. Ako sa akin sa isa pa na parang nakaka-hook up na panoorin tuloy-tuloy. Sa dulo may pinapalabas na parang anong mangyayari sa susunod, mga gano'n na di ba? Yun, ma-hook up ka kasi iba yung iba talaga yung approach Yung episode 1 lang, ibang-iba yung approach na tapos biglang gano'n yung dulo. Parang ano yung susunod na mangyayari? Bakit may gano'n? Bakit may pa-flip asan sila? Mga ganong style Kaya talagang medyo nakaka-hook up nga yung WandaVision. So, yan po ang second episode ng ating episode 2 review ng WandaVision. Abangan niyo po ulit. Next week, ang susunod na episode 3 naman. Episode 3 ng WandaVision. So, bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming YouTube channel, youtube.com/fpsmediaph. Meron din tayong Twitch, twitch.tv/fpsmediaph and website www.fpsmedia.ph. So hanggang sa muli po, magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng WandaVision dito lang sa Spoiler alert! Bye-bye! Nasaan na yung pang-ending mo na magpapatay ng TV? Ano naman? Boom!